Bakit? Kasi bago tayo gumawa ng mga plano para sa taon, gusto ng Diyos na maalala natin, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. At ngayong araw pa na ito, inaanyaan ko tayo na mag-ilay tungkol sa ina ng Diyos kay Maria. At kung ano ang sinasabi nito sa buhay natin ngayon. Ito po ang ating pag-ilay. Una, isang babaeng totoo, hindi perfecto. Alam mo rin sa iniisip natin, kapag nababanggit si Maria, siya ba yung parang napakalayo sa ating sobrang banal, sobrang linis, at sobrang holy. Di ba yun ang pagkilala natin kay Maria? Pero kung tutuusin, siya po ay totoong tao. Simpleng tao. Pero, diba, narinig natin na bata pa siya, nagsabihan ng anghel na siya ay kinikilan ng Mesias. Ano sa kanya? Biglaan ko, iba nakakagulat. Wala kang manual, walang seminar, o kaya walang how to be the mother of God in 9 months. Walang gano'n. Ang meron lang siya, yung pangamba niya. At iba natakot din siya. At yung mga tanong niya, pero sabi nga, hindi pa rin siya nawalan ng pananampalataya. Isipin natin kasi, di ba, kundi siya ay hindi makasal. At alam natin ang pwede mangyari sa kanya. Di ba yung pag-chismisan na hindi alam kung sino yung ama? O kaya naman, husgahan siya? O kaya naman, nandiyan yung rejection? At mas malala pa, baka ikamatay pa niya yun. Diba? Dahil mapapalitaan o walang ama ang kanyang dinadala. Pero, sa kabila ng lahat, sinabi pa rin niya na, mangyari naman sa akin ang iyong salita. Diba, ipinagkatiwala ni Maria ang kanyang buhay sa Diyos. Parang sinasabi niya, Lord, hindi ko man mag-gets, hindi ko man makuha, pero nagtitiwala ako sa iyo. At yan po yung unang paalala sa ating ngayon bagong taon. Dahil po hindi naman natin kailangan maging perfecto para masabi na tayo ay nasa panig ng Diyos. Diba? Hindi kailangan maging perfecto para nakikita kita ng Diyos. Ang kailangan na maging bukas tayo sa ating Panginoon. Marami sa atin ang papasok sa taon na may pag-aalinlangan din. May takot din. Takot sa failure, takot sa problema na harapin ng pamilya, nandiyan din yung harapin sa paaralan, sa eskwelahan, sa trabaho, kaya yung kinabukasan natin mismo. Pero tulad ni Maria, pwede natin sabihin, Lord, hindi ko man alam ang lahat, hindi ko man maintindihan, hindi ko man alam kung anong haharapin ko, pero alam ko sa samahan ko, nariyan ka kasama ni Maria. Ikalawa, ina ng Diyos, pero ina rin ng mga sulatan. Diba? Tinawag si Maria na ina ng Diyos. Hindi dahil siya ang pinagmulan ng pagka-Diyos ni Jesus, kundi dahil isinilang niya ang tunay na Diyos at tunay na tao. Paalala ko na nahimito na naman tayo. Sinabi ko, tunay na tao, ang tunay na Diyos, hindi po 50-50 ha. Hindi 50% na tao si Jesus at 50% na Diyos si Jesus. Hindi po ganon. Wala po ganon. Ibig sabihin, 100% ang pagka-Diyos ni Jesus at 100% din ang pagkatao ni Jesus. Kaya nga diba, ibig sabihin, pinili ng Diyos na dumaan sa sinapupunan ng isang ina, si Jesus. Kaya nga, pinili si Maria nang sa gayon maranasan ni Jesus ang yakap, ang kanila at pag-aalaga. Bilang ina, hindi lang si Jesus ang inaalagaan ni Maria. Diba sa paanan pa lang ng krus, sinabi ni Jesus kay Juan, narito ang iyong ina. Sa madaling salita, ibinigay ni Jesus ang kanyang ina, hindi lang kay Juan, kundi sa ating lahat, para maging ina natin. Kaya kapag wala
Kasi itinuturing na tayong anak ni Maria. At bilang ina, alam ni Maria ang sakit. Diba? Lalo na sa kanyang anak, diba? Nakita niya ang anak niya na nagutom, napagod, pinagkawalan, at ipinako sa krus. Kaya kapag tayo nasasaktan emotionally, mentally, spiritually, naiintindihan ni Maria. Alam natin na meron tayong ipinagdadala kay Maria ng mga kahilingan natin. Oo, sabi nga natin, may mga nagkakaroon ng katuparan at meron pa rin hinihintay natin siya. Pero alam natin, patuloy tayong sinasamahan ni Maria sa pagtulong sa ating Panginoon. Ngayong taon, marami sa atin ang may hinatan ng sugat. Yung nasirang relasyon, yung pagkadismaya sa sarili, yung pagod na puso. Ang mensahe ng kapistahan ito, may isang ina na hindi napapagod makinig sa atin. At ikatlo, si Maria bilang gabay sa bagong taon. Sa Ebanghelyo, sinasabi na iningatan ni Maria ang lahat ng ito at pinagilay sa kanyang puso. Hindi po ba? Sa Ebanghelyo, narinig natin na tahimik lamang sa Maria. Hindi siya palasalita, pero malalim si Maria. Hindi siya bida, pero tapat. Sa panahon po natin ngayon, napakarami pong ingay. Diba? Literal na ingay, pero kahit sa social media, maraming maingay. Nandiyan yung opinion ng iba, nandiyan yung pag-repression, diba? Kanya nga, sa mga sandali ito, inuturuan tayo ni Maria na huminto sa sandali, magnilay, makinig sa Diyos. Kaya nga, gusto natin ang gabay sa bagong taon, tingnan natin si Maria bilang ating modelo. Diba? Nandyan, pakikinig muna bago ang pagkilos. Pinakinggan niya ang Diyos bago siya kumilos. Nagtiwala siya na ang Diyos ang kontrol sa kanya at naniwala siya sa pag-ibig na hatid ng ating Panginoon sa kabila ng kanyang mga tao. Hindi madali ang landas ni Maria, pero kasama niya ang Diyos. Sana po ganun din tayo, no? Hindi natin alam ang lahat ng mangyayari sa 2026. Pero, alam natin kung sino ang kasama natin. Alam natin kung sino ang sasamahan natin. Si Maria at ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa pasimula ng taon, huwag muna tayo magmadali. Huminto muna tayo sa madali sa piling ni Maria, ina ng Diyos at ina rin natin. Hayaan natin ipaalala niya sa atin, mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa at may pag-asa kahit hindi malinaw ang bukas. Sa ilalim ng paggalingan ni Maria, harapin natin ang bagong taon na may tapang, pananampalataya at bukas na puso. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pananampalataya, patuloy na ipagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon. Hindi sa pagtubay ni Maria. Alam natin, kapag tayo nakakapit kay Maria at sa ating Panginoon, nasa tamang direksyon tayo. Nawa, patuloy pa rin tayong pagkabayan